Good morning! Yes, it's coffee time with God. Amen! Kape-kape! Mhm. So this is the good way to start the day. So ang ating gospel reflection is entitled Jesus Heals an Official Son. From, Official Son. So from John 4 verses 43 to 54. okay. Sige po, ready na ba tayo? Sige. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. At that time Jesus left Samaria for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all that he had done in Jerusalem at the feast, for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will not believe." The royal official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "You may go, your son will live." The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, "The fever left him yesterday, about 1 in the afternoon." The father realized that just at that time Jesus had said to him, "Your son will live." And he and his whole household came to believe. Now this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea. The Gospel of the Lord. Praise To to you, you, Lord Jesus Christ. Sa akin, ang inspire ako dito yung the man believed what Jesus said to him and left. Yan kasi yung gustong-gusto kong feeling, lalo na pag nagdadasal ako, no, na yung mga milagro, yung gano'n, ano. Actually, ang daming beses nangyari sa akin yan, na nagdadasal ako, di ba nga, hindi ako nakakapasa sa board, ano. So, lagi may himingi pa ako ng sign na magkaroon ng bulaklak yung isang halaman na hindi pa nagkakaroon ng bulaklak, ano. So, dito sa gospel na to, si Jesus, pinakita na niya eh. Ito yung time na ang dami niyang miracles talaga na pinakita. Nag-concentrate lang siya doon sa yung wine, tsaka yung dito, yung huli na sinabi nga na ano, na sabi pa nga niya na hindi daw tayo maniniwala hanggang hindi natin nakikita. Mm. Pero tingnan mo, pinakita ngayon nung yung lalaki, no? Parang, na-shock si God, siguro, kasi sinabi niya yun, yung lalaki, yung official, sinabi niya, I believe agad. Hindi niya sinabi na, Lord, hindi ako naniniwala, hindi ko makita. Sabi niya, sa kalooban niya, naniniwala siya. So parang pinakita rin dito na
hindi mo naman talaga kailangan makita para maniwala ka. Ang importante ay yung faith ng mama. Wala lang dito sa example na to, pero di ba yung faith na yung tumatawid sa dagat si Peter, nakatawid na nga siya bigla lang may konting bagyo na kinabahan na, nahulog tuloy siya. So wala siyang faith kay God noon, na-dwindle agad. So ngayon, kaya ito yung gusto ko, na maging firm din ako doon sa sinabi din na ganun ako tuwing magdadasal. Gusto kong maging ganun. Doon sa sinabi ng soldier, ay ng official na he left and he believed. He left, walang words at all. Amen. Ayun. So, ang sinasabi mo, para mangyari yung gustong gawin ni Jesus sa'yo, ay kailangan mo talagang maniwala, even without signs na pinakikita. Although, ang dami na naman niya ng ginawang signs, no? Mm. Pero sabi mo nga, yung Faith. official, Roman official, ay hiningi kay Jesus yon. At sa loob-loob niya, naniwala siya, kaya umalis na siya, di ba? So, nag-aantay na lang siya ng balita doon sa kanyang mga tauhan. So, yun yung it is important that we believe even without the sign. Seeing. Yun. Okay. Tama Ikaw? ba yan? Ako, believe. Believe yun sa akin. Believe. Importante talaga yung naniniwala ka. Hindi lang dun sa kanyang sinasabi, but sa kanyang lahat ng ginagawa. So, full trust at saka yung tiwala doon sa ating Panginoong Jesus. Yan namang believe na yan, yan nga ang problema ng mga tao, no? Karamihan dito sa ating buhay, laging may doubt. Parang anything that is not explainable ng science, parang talagang nagkakaroon ng doubt. Yan ang talagang diyan mo mapapakita ang paniniwala mo or your belief in the Lord, in our God. Yung kahit na parang talagang hindi ma-explain ng science, I still believe that God can do it. Nothing is impossible with God. So, yun yung parang nakita ko rin, the key para magawa ng ating Panginoon yung gusto niyang gawin sa'yo. Lalo na yan ang iyong hinihiling. Okay? Okay. Ako, ang intindi ko, may hawig din siya, no? Kasi yung word na believe. Now, you cannot say you believe if you do not have full trust in God. Kaya nga sabi mo rin na tama kasi, kaya nga si God, marami siyang ginawa, di ba, sa umpisa. Ngayon, kailangan, doon pa lang sa umpisa mga lilit na bagay na yun, nagtitiwala ka na. Para hindi lang pag dumating yung time na ikaw na yung kailangan bigyan ng miracle, magkakaroon ka ng full trust kay God. Kasi sabi mo rin na yung doubting is common in this world. Ngayon, nasusolve lang dahil nagugulo lang dahil sa science. Kasi kunyari, naniwala tayo na, at ano apat ang seasons ng ganyan. Ay, hindi, kasi gaya ng ginawa ni God. Ngayon, sasabihin na kasi kaya umuulan, gaya, meron silang mga dahilan. So parang nawawala ngayon yung mo kay God, yung faith mo napupunta sa science. Pero ngayon, sabi mo nga, kung ikaw nagtiwala kay God sa umpisa pa lang, no, sa maliliit na bagay, pag dumating na sa mga malalaking bagay, lalong-lalo na pag yun yung desire mo, yun yung request mo kay God, nagkakaroon ka ng faith. And faith will really heal you. And sabi rin na nothing is impossible with God. So yun yung pinaka-importante. Kasi pag sinabing nothing is impossible, wala. Talagang pwede talaga mangyari. Yeah. Yan. Okay. So ano ang message ni God sa atin? Ng Holy Spirit? Yan.
Ayun, yun na nga. Nothing is impossible with God. No? Kasi, yan may but, nothing is impossible with God, but you have to have complete trust in Him. Yun yung feeling ko na binibigay Mm. na Oo. message. Palagay ko, maraming tao wanted to give their complete trust in God. Mm-mm. Yun ang paniniwala ko. Sa sinasabi nila tiwala talaga ako kay God. Alam kong kaya niyang gawin yan. Pero pagkatapos niya magdasal kay God, nagwo-worry na agad siya. No? Ibig sabihin, balik siya ron sa dati niyang iniisip na, paano kaya ito? Ganon. So, that is not, para kay God, pagtingin niya sa puso mo, talagang wala yung trust. Hindi ka naniniwala. Di ba? Ako pwede, totoo yun. Ako naman, sa akin kasi experience ko yun eh. Nagtitiwala ka nga kay God. Kaya lang, hindi pa tapos yun. Thy will be done. Kasi pag nagtitiwala ka, tapos hindi nangyari yung gusto mo, hindi ka masaya. Kasi yung tiwala mo nakapako dun sa kung ano yung gusto mo mangyari, di ba? So, how about me? I I prayed so many times to pass the board. Siguro nakatatlong take ako. Apat di ko na naaalala, no? Pero kung nawalan ako ng tiwala kay God, hindi na ako magdadasal. Pero every time na bumagsak ako, magte-take na naman ako, nagdadasal na naman ako. Tapos bumagsak ako, parang sinasabi ko na, Lord, siguro hindi pa time. Hindi pa ako time. Hindi ko naman sinabing, ayaw mo akong maging licensed doctor, no? Pero hindi pa siguro time. Yun yung pupasok sa isip ko, hindi pa time. Kasi ina-accept ko na nare-respeto ko kung ano yung will ni Lord. Pero yung dumating na yung time na nag-asawa na ako, tapos yung time na sabi ko, sige Lord, last na to ha. Sabi ko kasi yung tatay ko magkakasakit na gusto ko makita niya na nakapasa ako. Kung kailan pa naman ako magtitake, namatay. So, tinake ko na yun na yung will ni Lord. So, hindi ako nasamaan ng loob. Pwede ko pa rin sabihin na nothing is impossible with the Lord. Not my will, but in His will. Yun yung nangyari. Which happens to be the best thing that happened in my life today. Okay. So, eto ngayon ang dahil dyan sa mga additional na input mo. Sharing. Ang parang nakuha ko na ngayon na message ng Spirit sa atin. Yung bang, when you have something that you ask from God, at kadalasan nga paghingi mo talaga ng totoong-totoo, yung bang yung iyong pakiramdam talagang down ka na, no? And the last dapat nga una siya eh. Ang unang ginagawa ay humingi ng tulong kay God. Sinasabi mo na pagalingin mo Lord, ganon, di ba? So, sabi mo naman, kung hihingi ka kay God and you give your full trust in our Lord, kasi gusto naman niya talagang gawin yung pinakamabuti sa'yo. Yes. Minsan, ang sagot ay hindi mo gusto. Oo, hindi yun ang gusto mo. You have only one track mind. Yun lang ang para sa'yo, yun ang tama. So, yung trust mo kay God, you did not believe kung ano yung decision ni God. Ang decision niya tayo, we believe that God will give us the best. Yes. So, kung binigay niya yon, we have to accept. Isa pa dito sa sinabi, di ba sabi ni Jesus, you may go, your son will live. You may go. Ibig sabihin, kung ano ang estado mo ngayon, na talagang bagsak na bagsak ka, after you live it up to God, umalis ka na rin sa dati mong estado. At doon ka na sa estado mo that full of hope.
that God will do something which is best for you. Di ba? Hindi ka na nagmumukmuk. Dapat umalis ka na ron Mm. because there is something that God will do Mm. para sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ka na nagmumukmuk. Pag alis mo, iba na ang pakiramdam mo. You have full hope that God will give you the best. Yes. Yun. Medyo mahirap yun, ano? Ibig sabihin, how can we do it? So, unti-unti siguro, parang process pa rin yun. Yung iyong dating mindset na eto talaga, kasi minsan di ba meron din tayong nakikita, i-claim mo na yan. Yung parang ganun, minsan pagka-claim mo na, that means you are telling God na Yan na ito yun. Lord yung talagang best sa akin. No? Ako, naniniwala ako, you claim that you believe that God will work the best that na para sa'yo. Pero claim what you want, hindi yun siguro yung ano. Palagay ko hindi lang din kompleto yun. Kaya nga maganda When you claim that God will do something, ibigay mo na rin kay God lahat yon. Sige Lord, ikaw na ang bahala. Kaya nga daw yung perfect prayer yung Our Father kasi yung ending ng Thy will be done. Oo. Diba? Kaya ako lagi ko inaano na rin yung Thy will be done kasi pwede, sige, Lord, I claim, no, na kunyari, meron kang mini-wish, ano, I claim na bibigay mo na sa akin to, but your will be done. Kasi anong tawag nito? Yung pag hindi mo yun sasabihin at hindi nangyari, sasama yung loob mo. Parang ako, inaano ko na Lord, kaya whether mangyari o hindi, yung sama ng loob mo, sandali lang, ito nga ang ganda no, na malalaman na nila yon. Kasi ako hindi ko alam noon. Ngayon, kung nalaman na natin na hindi lahat ng gusto natin, kahit tingin natin mabuti, pero hindi naman tayo Diyos. Alam ni Lord yung future natin. So siya ang makakaalam. Na dahil alam na natin ngayon, so pag nag-claim tayo o nag-pray tayo kay God, we have all our trust in God, hindi mo kami babalikan. Sabi niyo, Sister Mal, malo dyan, pag nag-ano kay God, natatanggap ko. Pero isabihin lang na, okay, you will trust in Pero God. ako, alam mo, nakita ko parang nagkaroon naman ako ng konting pababago ron. Ang aking focus, after I ask God for something that I want, pagkatapos nun, inaalis ko na sa akin. That means I am ready for Amen. whatever God will give me. Yes. So, ang ano ko talaga ron, parang at peace na ako. Amen. So, dati kasi talagang tama yung sinasabi ko Oo. Pagkatapos ko magdasal, pagkatapos na, nag-worry ba na, balik ako sa dati. Tama. Sabi sa ni God, go. Ikaw na, Go. Yeah, tama. Your wish will be given. Sasabihin mo, Di Lord, ba, sana, your wish. Ako parang- ang bahala sa wish mo. sinasabi, gusto mong gumaling, pero pagkatapos na nagwo-worry ka, hindi nagkakasakit ka lalo. Okay. Sige. Sige. So, good morning again and see you tomorrow here in Coffee Time with God. Yes. God bless.